Ito po mga pars na nakikita natin, no? May area na si Topi. Ayan, pumitay na yung papi niya. Nakahirap kasi dito. Pag naairinan niya, pag nangalahatin na titigilan niya. Kailangan talaga i-assist, oh. Tulad niyan. Kakalabas lang, oh. Pero yung kalahati na ano pa, nasa loob pa. Ano siya pag nagiring, matipid. Parang pagod na ano. Pero nahirapan ako niyan mag-assist eh. Hindi mo kasi pwedeng hilain yan mga kapars kasi yung pusod niya nandun pa sa loob kasama yung inunan. So hintayin mo talaga, alalay lang na i-air niya kunti para lumabas ang kabuuan. So panoorin natin mga kapars paano mag-assist ng ano, yung panganak na aso. Yung tamang proseso niya. Hanggang sa pagtali ng puso, nagputol. Panoorin na lang natin mga kapars. Ganito. Ano ba? Kita eh. Makita niyo mga kapars, oh. Hindi pa niya talaga full iniri. Andun pa sa loob yung inunan at saka ano, kaya nahirapan ako dyan. Eri pa. Tapos yung tuta niya mahina, kaya hinahabol ko kasi yung sa loob pa ng tiyan niya marami pa dun. So, may problema kasi si Topi ngayon eh. Panganak. Kita yung ano, mga namariglan niya, walang gatas. So kaya hinahabol natin na maglalabas talaga yung mga ano para kasi may problema yung aso, Topi. Ayun na mga kaparso, saka na ngayon lumabas, oh, inunan. Ina-assist ko talaga para kasi yung yung pangalawang puppy na
Pinanak niya, patay na. Ito yung pangatlo. Yan. Naya akong pinapakain yung alam niya kanya, yung inunan. Kakainin talaga ng ano yan, nanay. Bigay ng nutrients din yan para sa kanila. So dyan, ready na ako ng gunting para matali ko yung pusod bago putulin. Ano. Ang kinain na niya inunan. Ready na yung mga gamit ko na puro maka-stainless yung scissors saka stainless yung mga nilagyan. Nakuluan yun. Nakuluan ng may alcohol. So napakaingat ko dyan sa pagdating sa naka-glove, babad sa alcohol na pinakuluan tubig yun. Ay mga kapars, babae yan. Mahina yung babae, napakahina. Problema kasi yung aso talaga mga kapars. Yan, nagbe-brating yan, pero inaano ko pa yan. Sinusuportahan ko pa ng ano. Patapos ng tatali, inaano ko yan. Life support. Mahina talaga, pinupuna. Ginagamitan ko pa ng mga ano yan. Cotton buds. Tilalamunan, mga ilong. Normally, na ano yan, baka masupukit. Kaya kailangan mong linisan yan. So ngayon, tatalian muna natin yung pusod. Hirap talian ng pusod mga kapars kasi andulas ng hilo dahil nakagwantis ako galing sa inunan yung ano. Wala kasi nag-a-assist na talaga. Kaya ang hirap itali, napakadulas. Ano. Bago ko yan putulin, ano ko muna, tatali mo na yung mga 1 inch yung haba sa tatalian mo, then yung putulin mo kaagad yung sa pinakadulo. Nakakaawa nga yan, babae na yan eh. Ang hina. Hindi basta-basta mga kapars nag-a-assist ng ano, ng anak na aso kasi unang-una yung kailangan hindi ka ano sa
hinahawakan mo. May mga dugo, mga inunan, mga ano ng naso. Actually, pwede kong hindi ako magagwantes dyan eh. Kaya kong gawin niya. Problema, nag-iingat din ako na madumihan yung ano, ginagawa ko. Kaya nagwantes talaga ako. Ingat na rin sa papi. Ano, ang hirap tataliin, dulas. Ang late kasi ng ano ko dyan eh, hilo eh. Sinanap yung nakaraan na hilo na ginagamit ko, medyo mataba. Wala, di ko makita, kaya yung ginagamit namin, yung thread na pangtahi na maliit. Ano, kita niyo. Dudulas. Wala na siguro kung ano yung papi. Conscious na conscious. So yung kanya ng papi na yan, ano, napakahina siya. So lilinisin ko pa yung mga lalamunan tsaka ilong yan para ano pa yung nagbabara. Yung mga tubig. Pinadilaan ko muna sa Ethiopian mga kapar para lalo mas mabilis kasi matanggal yun sa dila nila yung ano, yung mga dumidikit na madudulas, yung pinaka mga laway-laway pa na galing sa inunan. Pag dinilaan nila yan, mabilis na matanggal. Ngayon, saka na natin i-finalize pag pag napansin natin na nalinis na ng mother. Saka na natin ngayon ipa-finalize, punasan. Proseso niyan mga kapar, kailangan hindi basa. Pupunasan mo talaga na mabilis, mas mabilis siya matuyo. Kasi hindi pwede sa papi na basa yung ano, malamig. Nakakasama sa papi na basa yung katawan. Kaya pinapadilaan ko muna yan at malinis. Yan ang papi mga kapar ng ano, German Shepherd. Malalaki talaga. Kaya lang hindi healthy talaga yung ano, papi, pati yung mother. Bago 2 days before na ano, lumalabas sa ilong yung mga dugo ng sa mother, mga kapar, sa problema niya, sakit niya. Ang daming dugo na lumabas sa ilong niya bago siya nanganak, mga 2 days bago nanganak. Ay mga kaparo, ang cute ng
Cute ng ano, yan ang babae yan. Alam mo, hindi ko iniisip yung ano dyan, yung kung may sakit yan, papi, o wala. Ang iniisip ko yung natuwa ako na nailuwal yan at saka buhay. Hindi ko pa iniisip yung may sakit yan sila. Pero sigurado na yun, pag may sakit yung nanay, pupunta talaga yan sa anak. Isa na ba, guys? Ayan mga kapars. Pinunasan. Nakaredy na ako. Bumili na kasi ako ng towel talaga. Pamunas. Nare-ready ko na sa kanila yan. Gently lang pagpunas ko niyan. Nirarab ko yan pero ano lang yung yung coat lang talaga yung ano pinupunasan ko dyan. After that, pagpunas, inaano ko pa ng syringe yung mga ilong. Pinapump ko para mahigop yung mga nagbabara sa mga ilong nila at saka yun sa ano, sa mga butas ng ilong pala, sorry. Tsaka yung ano, bunganga. Kailangan malinis yan. Hindi pa kasi mga kapar hindi pa kasi yan dapat kasi nag-iingay na yung ano, papi. Pag lumabas yan. Lalo na pag ganyan, nag-iingay. Yung ginagawa ko dyan, sinasirenge ko talaga, pinapampus sa syringe para masituit na malinis yung ilong, butas ng ilong, tsaka yung ano, lalamunan. Kasi yung ulitin ko, yung pangalawang papi niyan, patay. Malaki pa naman sana. Pangatlo na to papi na inere ni ano. Topi. Pinunasan ko na maayos yan. Para maano ko rin yung ano, papi. Mahina yung papi talaga, mga kapars. Kaya sana natin yung sakit ng nanay hawaan yung papi. Hirap na yun, isa. Hirap yun mga bars. Good. Sumigaw na. Sumigaw na siya. So kung napansin nyo mga kabars, may lampshade. Ayan. Dalawa, tatlo na. Gawa ng, para mas mabilis matuyo yung coat ng ano, mga papi. So napansin nyo mga kabars, may isang papi dyan, patay.
May ano nila guys. Nalaman natin yan bakit naglalagay ako ng lampshade.